Kwento ito tungkol sa iba't ibang mga bansa at ng isang imperyo na gustong manakop ng mga bansa sa paligid nito. Isa sa mga bansa na gustong sakupin ng imperyo na ito ay ang bansa ng Tortes. Sa bansang ito naman nakatira ang binatilyong si Mammoth na mula sa tribo ng Togril at gagawin niya ang lahat ng kanyang kakayahan para pigilan ang mga posibleng digmaan na magaganap. Para magawa niya ang kanyang ninanais ay nagsikap siyang makuha ang titulo bilang isang pasha ng kanilang bansa. Ang pasha ay isang mataas na posisyon sa kanilang bansa na may kakayahan para makasali sa usapan tungkol sa kalagayan ng bansa at pwedeng magbigay ng suhestyon na ikakabuti para sa kanilang bansa. Kahit bata pa si Mammoth ay nakitaan na siya ng galing at katalinuhan na hindi ordinaryo para sa kanyang edad. Ito ang dahilan kaya sa murang edad ay nakuha niya ang titulo ng pasha at siya din ang pinakabatang nakakuha ng titulo na ito sa kasaysayan ng bansang Tortes. Isang gabi habang nasa isang pagdiriwang ay nilapitan siya ni Ibrahim na naging kaibigan niya habang nagsasanay sila bilang mga mandirigma ng bansa. Nilapitan sila dito ng mananayaw na si Shara na kaibigan naman ni Ibrahim at ipinakilala ito kay Mammoth. Biglang hinila ni Shara si Mammoth para sumayaw at dahil sa pagiging pinakabatang naging pasha ay mabilis siyang nakilala ng mga tao dito. Isang araw ay ipinatawag si Mammoth para sa emergency meeting ng mga pasha. 12 taon ang nakakaraan nang biglang sinalakay ng imperyo ng Baltrin ang bansa ng Tortes. Kahit natapos ang digmaan sa maiksing panahon lang ay hindi na naging maganda pa ang naging relasyon ng Tortes at imperyo ng Baltrin. Isang araw ay nakita ang patay na katawan ng punong ministro ng Baltrin na si Franz malapit sa border ng Tortes. Sa galit ng imperyo ay nagpadala ito ng sulat sa Tortes na may kasamang bala ng pana na nakita sa katawan ni Franz. Nakasaad sa sulat na ito na kailangan umanong magpadala ang Tortes ng isa nilang mataas na opisyal sa imperyo at kung hindi ito susundin ng Tortes hanggang sa matapos ang ika-7 araw ay ituturing ng imperyo na isang deklarasyon ng digmaan ang ginawang pagpatay kay Franz. At ito ngayon ang dahilan sa pagpapatawag ng biglaang pagpupulong ng mga pasha. Ayon sa isang pasha na si Zaganos ay hindi kailangan sundin ang gusto ng Baltrin dahil isa na itong digmaan at sa simula pa lang ay isa ng banta ang Baltrin at hindi na talaga maiiwasan ang pakikidigma sa kanila. Tinutulan naman ito ng isa ding pasha na si Helil dahil hindi umano kayang manalo ng Tortes sa Baltrin at hindi na dapat hayaan pang maulit muli ang digmaan na nangyari 12 taon na ang nakakaraan. Kaya gusto ni Helil na magpadala na lang ng sakripisyo sa Baltrin. Dito na sumali sa usapan si Mammoth at ayon sa kanya ay baka meron pang ibang solusyon maliban sa pagpapadala ng sakripisyo at pakikidigma. Ngunit binara siya kaagad ni Zaganos kaya wala din siyang nagawa. Matapos ang pagpupulong ay nag-usap sila Mammoth at Helil at napag-usapan nila ang digmaan na naganap 12 taon ang nakakaraan na ayaw na sanang maulit pa ni Mammoth. Matapos ng kanilang pag-uusap ay kaagad na nag-imbestiga si Mammoth sa nangyaring insidente. Nagbabakasakali siya na baka makahanap siya ng ebidensya na magpapatunay na hindi ang Tortes ang may salarin sa pagkakapaslang sa punong ministro ng Baltrin. Nang makita niya ang bala ng pana na ipinadala sa Tortes ay napansin niyang hindi galing sa tagong balahibo ng agila ang gamit dito na karaniwang ginagamit sa Tortes. Sa halip ay galing ito sa balahibo na ginagamit sa paglipad ng agila na karaniwan namang ginagamit ng imperyo. Kaagad niyang hinanap si Helil para sabihin ang nadiskubre niya ngunit nalaman na lang niya na umalis pala ito patungo ng imperyo para magsilbing sakripisyo. Ayon kay Zaganos ay pinuntahan umano ni Helil ang pinuno ng Tortes na si Burek para magboluntaryo na maging sakripisyo. Dahil may kutob na si Mammoth na pakanalang ito ng imperyo para may idadahilan sila na magkaroon ng digmaan kaya kaagad siyang umalis para habulin si Helil. Nalaman naman kaagad ng ministro ng Baltrin na si Luis na patungo na sa kanilang imperyo ang hinihingi nilang sakripisyo. Dahil dito ay nagpasya siyang isagawa na ang pangalawang plano niya. Pinuntahan niya ang kanilang emperador na si Goldbolt para hingin ang permiso nito. Malaki ang utang na loob ni Mammoth kay Helil dahil ito ang kumupkop sa kanya matapos ang pag-atake ng imperyo sa nayon ng mga Togril nung kasagsagan ng digmaan na siya na lang ang natirang buhay. Ipinakita ni Mammoth ang bala ng pana ngunit alam ni Helil na hindi ito magiging sapat na ebidensya sa imperyo. Pero buo pa din ang loob ni Mammoth na mapipigilan nila ang posibleng digmaan na magaganap. Nagpatuloy sila papunta ng Baltrin at dito ay tinambangan sila ng mga tauhan ni Luis na tinatawag na Rod Orm. Nang tiningnan nila ang karwahe ay wala itong laman kaya nabanggit ng isang Rod Orm na ipapaalam nila ito kay Luis. Dito na nagpakita si Mammoth at nalaman na niya na ang ministro ng Baltrin na si Luis ang may pakana ng lahat. Hinagisan niya ng karne ng tupa ang mga kalaban at biglang dumating ang alaga niyang agila na si Iskender kasama ang iba pang agila at inatake ng mga ito ang mga kalaban. Nagawa niyang madakip ang mga Rod Orm ni Luis at dinala nila ito sa imperyo.
Dahil sa mga ebidensyang iprenisinta nila Mammoth ay nawalan na ng rason ang Baltrin para umpisahan ang digmaan. Pagkabalik nila sa Tortes ay kaagad din nilang ipinalam ang magandang balita. Ngunit umpisa pa lang pala ito ng malawakang digmaan na ikakasangkot din ng iba't ibang bansa na tatawaging Great Romeliana War. Isang araw ay nakatanggap ng balita ang Tortes tungkol sa pag-aalsa sa Hizar. Ayon sa naghatid ng impormasyon ay sumanib umano ang valley dito na si Ibrahim sa tribo ng Araba at nagdeklara ng pagiging independent sa Tortes. Dahil sa sakop ng jurisdiksyon ni Zaganos ang Hizar ay siya na umano ang bahala dito. Kasama ang 4,000 na mandirigma na hinahawakan niya ay susugpuin niya ang pag-aalsa sa Hizar at ibabalik sa Tortes ang pagkontrol dito. Bago pa makaalis si Zaganos ay kinausap muna siya ni Mammoth dahil may kutob ito na hindi ito magagawa ni Ibrahim ng walang mabigat na dahilan. Ngunit ayon kay Zaganos ay kahit ano pa man ang dahilan ay kailangan nilang mabawi kaagad ang Hizar dahil ito ang nagsisilbing panangga ng Tortes sa Baltrin at kung maging independent ang lugar na ito ay siguradong aatakihin kaagad ito ng imperyo. Matapos makaalis ni Zaganos ay naghanda din si Mammoth para tumungo ng Hizar. Biglang dumating si Shara at sasamahan niya umano si Mammoth para iligtas si Ibrahim. Nalaman din kaagad ng Beltran ang nangyari sa Hizar kaya kinausap ni Luis ang emperador para humingi ng permiso para magpadala na ng hukbo dito. Meron na umanong nakahandang hukbo na binubuo ng 10,000 mandirigma na pinamumunuan ng Duchess na si Lele Derrick at isang araw lang ay makakarating na ito sa Hizar. Habang sa Hizar ay pinagtipon-tipon ng mga Araba tribe ang mga mamamayan sa isang tent bilang mga hostage at kasama nila dito ang ibang miyembro ng Rodorm. Nang makarating sila Mammoth sa Hizar ay nalaman din nila kaagad ang sitwasyon at habang sumisilip sa tent ay nakaamoy si Mammoth ng langis sa tent. Ilang minuto lang makalipas ay dumating din ang hukbo nila Zaganos. Inutusan si Ibrahim ng Rodorm na pigilan na makapasok ang hukbo ni Zaganos hanggat hindi pa umano dumadating ang hukbo ng imperyo. Wala nang nagawa si Ibrahim kundi sumunod na lang para sa kaligtasan ng kanyang pamilya at mamamayan. Nalaman ni Luis na nauna na pala sila Zaganos sa Hizar at nalaman din ni Zaganos na may paparating na hukbo ng mga Araba kaya hindi muna sila umatake. Napapaisip na si Ibrahim na papasukin ang hukbo ni Zaganos ngunit nababahala naman siya sa kanyang pamilya. Napansin naman ng isang Araba sila Mammoth at buti na lang ay alam ni Shara magsalita ng Araba at nagpakilala din sila ng mga mananayaw. Nang lumapit na sa kanila ang ibang Araba ay dito na nila nalaman na pakana itong lahat ni Luis at inutusan lang ang mga Araba kung ano ang mga gagawin. Habang inaaliw ni Shara ang mga Araba ay dito na sinabi ni Mammoth sa mga ito ang plano ng imperyo na gamitin sila para sakupin ang Hizar at hindi umano totoo ang pangako nito na bibigyan sila ng sarili nilang bansa. Nang papalapit na kay Mammoth ang tauhan ni Luis ay pinasunod niya lang ito. Naglaban silang dalawa at nang mabali ni Mammoth ang espada ng kalaban ay inilabas nito ang espada ng Rodorm. Sinabi nito kay Mammoth na ibaba ang espada dahil sa isang sipol lang umano niya ay kaagad na susunugin ng kanyang mga kasamahan ang tent. Sumunod naman dito si Mammoth at inatake siya ng kalaban sa tiyan. Muli siya nitong inatake ngunit hindi alam ng kalaban na may pinaplano na pala si Mammoth gamit si Iskender. Habang si Zaganos naman ay napapaisip na nagamitin ang dala nilang lason para sa paparating na hukbo ng Araba. Dahil sa inip nila Lele Derrick at Glalat sa hudyat ni Luis ay inatake ni Glalat ang Rodorm ni Luis para sila na ang magpasya sa paglusob sa Hizar. Nagawa ni Glalat na mapatay ito at ayon kay Lele Derrick ay lulusab na sila matapos lunasan ang natamong sugat ni Glalat. Inumpisahan naman ni Shara na putulin ang mga tali ng tent sa utos ni Mammoth ngunit nahuli naman siya ng Rodorm na si Eleanor. Pagkadating ni Iskender at ng mga Agila ay kaagad nilang tinanggal ang tent at inihulog sa mga miyembro ng Rodorm dahilan para ang mga ito ang masunog. Nang makita ito ni Ibrahim ay kaagad niyang iniutos na buksan ang gate at magpadala ng mensahero kay Zaganos para humingi ng tulong para mabawi ang Hizar. Nang makita nila Lele Derrick ang pagpasok nila Zaganos at pagkontrol sa Hizar ay naghanda na lang sila para bumalik sa Baltrin. Muling naglaban sila Mammoth at ang kaharap niyang Rodorm at dito na niya ito natalo. Kinabukasan ay ipinatawag sa divan sila Mammoth, Zaganos at Ibrahim tungkol sa mga nangyari sa Hizar. Dito ay natanong si Mammoth kung bakit nito pinalaya ang mga Araba na kasama ng Rodorm sa pag-atake sa Hizar. Sinagot ito ni Mammoth na base sa nakikita niyang magiging epekto nito sa hinaharap kung hindi nila palalayain ang mga Araba at baka gumanti ang mga ito sa mga hindi Araba dahilan para magkaroon na naman ng pagkakataon ng imperyo na umatake. Pinaghintay muna silang tatlo para pag-usapan ng ibang mga pasya ang desisyon sa kanila. Napagdesisyonan nila Berek na panatilihing pasya si Zaganos at Vali si Ibrahim ngunit si Mammoth ay na-demote bilang binbashi na magsisilbi kay Halil. Tinanong ni Mammoth si Halil kung bakit tinanggal siya bilang pasya.
Ayon kay Halil na bagamat isang marangal ang ginawa niya sa pagsagip kay Ibrahim ay hindi ito ang unang prioridad bilang pasha at sa pagmamadali niya na pumunta sa Hizar ay nakalimutan niya umano ang posisyon niya bilang pasha. Dagdag pa nito na ang pagtanggal sa kanya bilang pasha ay pagpapatunay na marami pa siyang dapat matutunan at makakabuti siguro kung mas marami pang tao ang makilala niya at maglakbay muna para makita ang iba't ibang sitwasyon. Dahil dito ay napagtanto kaagad ni Mammoth ang mga pagkakamali niya. Bago umalis si Halil ay tinanong muna ito ni Mammoth kung naghahanda na ba ang Tortes sa isang digmaan. Hindi ito sinagot ni Halil dahil hindi na umano isang pasya si Mammoth. Habang nakaupo si Mammoth at nag-iisip sa mga pagkakamali niya ay dumaan si Zag-Anos. Sinabi nito na kung hindi dahil kay Mammoth ay baka wala umano siyang nagawa sa Hizar kaya masasabi niya na naisalba siya ni Mammoth. Ibinigay ni Zag-Anos kay Mammoth ang ginagamit niyang Pyrames Charm para makipag-ugnayan sa mga espiya na ipinakalat niya sa iba't ibang panig ng kontinente. Ito umano ang dahilan bakit nalalaman niya ang ibang galaw ng imperyo. Dito na napagtanto ni Mammoth ang paggamit ni Zag-Anos sa Hizar para patunayan na isang malaking banta ang imperyo at kahit alam ito ng Devan ay hindi nila tinanggal bilang pasya si Zag-Anos dahil sa kakayahan nito. Mas nalinawan pa siya sa kanyang mga pagkakamali at sa mga naging aksyon niyang pagiging makasarili. Tinanggap niya ang ibinigay ni Zag-Anos at kaagad na umalis. Kinabukasan ay umalis siya ng Tortes para maglakbay at ipinangako sa sarili na pagkabalik niya ay sisiguraduhin niyang karapat-dapat na siyang maging pasya. Habang kumakain sila Luis kasama sila Lele Derek at Glalat ay sinabi ni Luis ang dahilan kung bakit sila naunahan ni Zag-Anos sa Hizar. Ito umano ay dahil sa mga espiya ni Zag-Anos na nakakalat sa buong kontinente. Ngunit kasalukuyan na ding gumagalaw ang rod orm niya para hanapin ang mga espiya na ito. Dumaan si Mammoth sa kanilang nayon kung saan pinaslang ang kanyang ina at ang buong Togril. Pagkadating niya sa Water Shrine ay ginamit niya dito ang Pyrames Charm at napansin ito ng isang lalaki. Kinagabihan ay nagulat siya nang pasukin siya ng lalaki na nakapansin ng gamitin niya sa Water Shrine ang Pyrames Charm. Alam nito ang pangalan ni Mammoth dahil umano sa taong gustong makipagkita kay Mammoth. Nagpakilala siyang si Barbaros na dating flag bearer ni Halil at ang kulak na nakatalaga sa nayon. Kulak ang tawag sa mga espiya ni Zag-Anos at nalalaman kaagad ng mga ito na agent ni Zag-Anos ang may hawak ng Pyrames Charm base sa kulay ng nilalabas na liwanag nito. Ipinaliwanag din ni Barbaros kung ano ang mga trabaho ng kulak at ang tungkulin nito sa pagitan ng mga agents kaya karaniwang nakatambay ang mga kulak sa mga water shrine ng bawat lugar. Ngunit sa nagdaang linggo ay nagsimula nang nabawasan ang mga kulak dahil sa rod orm na ipinakalat ni Luis. Natanong naman ni Mammoth ang tungkol sa taong gustong makipagkita sa kanya. Sinabi ni Barbaros ang pinapasabi ng taong ito sa kanya kung saan umano ito maghihintay sa kanya. Pinuntahan ito ni Mammoth at biglang may nagpakita na isa ding agila. Sinundan niya ito at dito niya nakita si Suleiman na pinuno ng mga kulak. Dito na nalaman ni Mammoth na kaya may agila din si Suleiman ay isa din itong Togril at silang dalawa na lang ang nabubuhay mula sa tribo ng Togril. Ikwenento ni Suleiman ang mga panahong nasa Florence pa siya 12 taon ang nakakaraan. Pinagsisilbihan niya si Giovanni mula sa pamilya ng Orcini at naglakbay sila sa Romeliana. Nasa Midland umano sila nang malaman niya ang nangyari sa nayon ng Togril. Kaagad siyang umuwi ngunit tanging mga sunog na bahay na lang ang kanyang naabutan. Nagpalaboy-laboy siya sa Tortes at narinig niya ang pag-uusap ng ilang kalalakihan tungkol sa Togril na hindi niya nagustuhan. Sa galit niya ay napaaway siya sa mga taong ito kaya nabugbog siya. Dito na niya nakilala ang 14 na taong gulang pa lang noon na si Zag-Anos. Dahil sa agila ni Suleiman ay nalaman kaagad ni Zag-Anos na siya ang Togril na nagsisilbi kay Giovanni. Ilang taon makalipas habang pinapatakbo niya ang isang tindahan ay binisita siya ni Zag-Anos na isa ng pasya. Nag-usap silang dalawa at naging sentro ng usapan nila ang bansa ng Florence. Ayon kay Zag-Anos na kahit walang malakas na hukbo ang Florence ay mapayapa pa rin dito. Ito ay dahil sa maraming impormasyon na nakukuha nila sa mga kalapit na bansa nila. Dito lang nalaman ni Suleiman na isa din palang espiya ng presidente ng Florence si Giovanni. Kaya masasabi ni Zag-Anos na ang impormasyon ang matinding sandata pagdating sa international politics. Dahil sa karanasan ni Suleiman ay nakikita ni Zag-Anos na taglay nito ang mga kakayahan ng isang espiya na kailangan niya. Kaya inalok ni Zag-Anos si Suleiman na maging pinuno sa spy network na itatatag niya na hihigitan pa ang ginagawa ng Florence. Hindi nagdalawang isip si Suleiman na tanggapin ang alok ni Zag-Anos at nagamit niya ang mga koneksyon niya nung mga panahon na naglalakbay pa siya. Habang natutulog si Barbaros ay tinangka siyang atikihin ng mga miyembro ng Rod Orm sa pamumuno ni Eleanor.
Pagka-atake ng mga kasamahan ni Eleanor ay sumipol si Barbaros dahilan para malaman ito kaagad nila Mammoth at Suleiman. Nagawang mapalibutan nila Eleanor si Barbaros ngunit tinulungan siya ng mga agila nila Mammoth at Suleiman dahilan para mapuruhan ni Barbaros ang dalawang kasama ni Eleanor. Kaagad na bumaba si Mammoth para tumulong na labanan si Eleanor. Hindi alam ni Mammoth na may inihanda pala si Eleanor na dugo at karne ng tupa at isinaboy ito sa kanya dahilan para atikihin siya ng mga agila. Tumigil lang ang mga agila nang sumipol na si Suleiman at pinaghugas muna niya si Mammoth. Dito lang nalaman ni Eleanor na may iba-iba palang klase ng tunog ang pangsipol ni Suleiman na nagbibigay din ng iba't ibang hudyat sa mga agila. Pagkabalik ni Mammoth ay kaagad siyang umatake kahit wala pang hudyat si Suleiman. Hindi niya alam na kabisado na ni Eleanor ang gagawin niyang atake kaya pumalpak ito at buti na lang ay tumulong kaagad si Suleiman. Umatras muna sila para mag-isip ng panibagong plano at dito na nasampal at napagsabihan ni Suleiman si Mammoth dahil umano sa pagiging makasarili nito. Naintindihan naman kaagad ni Mammoth ang gustong ipahatid sa kanya ni Suleiman. Nagsimulang magsunog sila Eleanor sa nayon para mapalabas sila Suleiman. Nang magpakita na sila Suleiman ay umatake kaagad ang dalawang kasama ni Eleanor ngunit hindi nila alam na pinaghandaan na ito nila Suleiman. Matapos mapigilan ni Mammoth ang sandata ni Eleanor ay pinaatake ni Suleiman sila Iskender at Katerina. Kaagad na tumakbo sila Eleanor para tumakas at sinakripisyo ng dalawang kasama nito ang kanilang buhay para hindi ulit makaatake si Iskender kay Eleanor dahilan para tagumpay na makatakas si Eleanor. Pagsikat ng araw ay sinabi ni Suleiman kay Mammoth na kailangan na nitong tumungo ng Alton para pag-usapan nila ni Zaganos ang mga susunod na hakbang. Bago ito umalis ay binigyan niya din ng payo si Mammoth na makakatulong para maabot nito ang kanyang layunin bilang isang pasha. Dito na magsisimula ang paglalakbay ni Mammoth sa iba't ibang bansa sa Romeliana. Una niyang pinuntahan ang syudad ng Phoenicia na kilala bilang Romeliana's oldest port city at nang malapit na sila ay napansin niya dito ang barko ng Baltrine. Pagkadating niya sa water shrine ay ginamit niya dito ang Pyramus charm at kaagad naman siyang kinausap ng kulak dito na si Kiros na nasa likod lang niya. Sinabi ni Kiros sa kanya na alam na umano ng mga opisyal ng Phoenicia na dadating siya sa syudad. Hindi ito magandang pagkakataon para sa kanya at kasalukuyan ding may mga tauhan ng imperyo sa syudad. Pagkaalis ni Kiros ay nilapitan si Mammoth ng mga kawal para dalhin sa Magistros na si Constantinos. Nakasalubong nila sa daan si Glalat at dahil sa suot ni Glalat at agila ni Mammoth ay pareho nilang natukoy ang penanggalingan ng isa't isa. Nang makaharap na ni Mammoth si Constantinos ay inimbitahan siya nito sa gaganapin nilang biglaang pagpupulong. Ito ay tungkol sa hinihiling ng imperyo ng Baltrine na bahagi ng kanilang daungan para umano sa mga barkong pandigma ng imperyo at binigyan lang sila ng 10 araw para pag-isipan ito. Nabanggit ni Constantinos ang trade agreement ng Baltrine at Taros 5 taon na ang nakakaraan. Naalala ni Mammoth na sa mga panahon ding ito nang simulang umupo bilang ministro si Luis. Simula umano nun ay nababahala na ang 12 city-states ng sentro kung kailan at sino ang aatakihin ng imperyo mula sa Taros. Ngunit para kay Constantinos ay gusto niyang atikihin sila ng imperyo para maturuan umano nila ito ng leksyon. Para sa kanya ay hindi karapat-dapat ang Baltrine na tawaging isang imperyo dahil sa mga pamamaraan nito. Pagkasimula ng pagpupulong ay nagdebate si Constantinos at si Apollodorus. Gusto ni Apollodorus na ibigay na lang ang hinihingi ng Baltrine para maiwasan ang digmaan dahil hindi kakayaning manalo ng Phoenicia sa Baltrine. Base sa debate ng dalawa ay naisip ni Mammoth na kung makontrol ng imperyo ang Phoenicia ay malaki ang posibilidad na makontrol nito ang buong sentro kaya mapapalibutan na nito ang Tortes. Sinali ni Constantino si Mammoth dahil si Mammoth umano ang patunay na walang imposible dahil sa ginawa nito sa Hizar. Ngunit ayon kay Mammoth ay pinigilan lang niya na magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Tortes at Imperyo. Dahil sa hindi pa rin sila magkasundo kaya idinaan nila ito sa botohan. Kampante si Constantinos na hindi mapapasok ng Imperyo ang kanilang syudad at kaalyansa din nila ang bansa ng Venedict na veterano pagdating sa digmaan sa karagatan. Pagkalabas ng resulta ng botohan ay napagdesisyonan nilang hindi ibigay ang hinihingi ng Baltrine. Kaagad na nagbigay ng utos si Constantinos na isara ang daungan kaya alam na ni Glalat ang naging sagot ng Phoenicia sa kanilang hiling. Sinabi ni Constantinos kung paano gamitin ng imperyo na paunang pag-atake ang mga mandirigma mula sa mga dating kaharian sa rehiyon ng Bolt at Sakharin. Ang mga sumusubok na umatras ay pinapatay naman nila Glalat kaya napipilitan na lang ang mga ito na sumunod. At ito ang ayaw niyang mangyari sa kanila kaya ayaw niyang magpasakop sa Baltrine.
15 araw na ang nakakaraan simula nang humiling ang Phoenicia ng tulong sa Venedict ngunit wala pa ring dumadating kaya nababahala na si Nicephorus na baka pinabayaan na sila ng Venedict sa takot nito sa imperyo. Alam ni Mammoth na hindi mananalo ang Phoenicia hanggat hindi dumadating ang tulong mula sa Venedict. Nagpresente siya na pupuntahan niya umano ang Venedict para personal na humingi ng tulong dito at kung tanggihan man siya ay makikipagnegosasyon siya. Ngunit hindi pumayag si Constantinos dahil may tiwala ito sa Doge ng Venedict na si Lucio dahil malapit na kaibigan niya umano ito at hindi ito klase ng tao na babaliwalain ang kanilang kasunduan. Nararamdaman ni Mammoth na planado na ni Luis ang mga mangyayari. At sa pamumuno ni Lele Derek ay plano pala nila na dumaan sa talampas na wala pang matagumpay na nakakalusot dito sa loob ng 3,000 taon. Kinausap ni Kiros si Mammoth at dito lang niya nalaman na anak pala ni Apollodorus si Kiros. Ayon kay Kiros na ang ama niya ang dahilan kung bakit siya nagpasya na maging kulak. Ikwento niya ang araw nang magkita sila ni Suleiman at papaano siya napapayag nito na maging kulak. Bilang kulak ay gusto sana ni Kiros na ilabas si Mammoth sa Phoenicia para sa kaligtasan nito. Ngunit ang gusto naman ni Mammoth ay puntahan ang Venedict para humingi ng tulong at nakiusap ito kay Kiros na bigyan siya ng barko at mga tauhan. Biglang namatay ang ilaw ng lampara na dala nila dahilan para mahulog si Mammoth at kaagad siyang hinawakan ni Kiros. Habang hinahawakan siya ni Kiros ay tinanong siya nito na may kinalaman sa Tortes sa Phoenicia at sa imperyo ng Baltrin. Alam ni Mammoth na sinusubukan siya ni Kiros kaya napapaisip siya kung ano kaya ang isasagot nila Suleiman, Zaganos at Halil kung sila ang nasa kalagayan niya. Sinagot niya ito kung ano mismo ang totoong nilalaman ng puso at isipan niya kaya nakuha niya ang tiwala ni Kiros at nangako ito na tutulungan siya sa mga pinaplano niya. Hindi pa rin matanggap ni Apollodorus sa desisyon ni Constantinos dahil para sa kanya ay isa itong napakalaking pagkakamali. Inumpisahan na nila Mammoth at Kiros ang paghahanda para sa pagpunta nila ng Venedict. Para makalabas ng Phoenicia ay kailangan nilang matanggal ang harbor chain ng hindi nahahalata. Pagkapasok nila sa silid kung saan kinokontrol ang harbor chain ay narinig nila dito na may mga tauhan ng Baltrin ang nagbabalak na sumuko sa kanila. Habang nagpapaliwanag ang isa dito sa pinanggalingan nila at papaano sila puwersahang pinasama ng Baltrin sa digmaan na ito ay bigla naman silang inatake na galing mismo sa barko ng Baltrin. Kaagad na namatay ang iba sa mga ito at pilit na nagmamakaawa ang mga naiwang buhay. Sa awa ni Constantinos ay nagpasya siya na papasukin ang mga ito. Base sa kalkulasyon ni Nicephorus ay nalalaman nila kung makakahabol ba ang barko ng Baltrin sakaling ibaba at itaas nila ulit ang harbor chain. Ayon kay Nicephorus ay may sapat silang oras kaya nagbigay na ng hudyat si Constantinos para ibaba ang harbor chain. Nang makapasok na sa Phoenicia ang mga sumuko ay pinataas na ni Constantinos ang harbor chain. Ngunit napansin nila ang biglaang pagbilis ng barko ng Baltrin na papalapit sa kanila. Kaagad na sinabihan ni Apollodorus na gamitin ang water wheel para mapabilis ang pagtaas ng harbor chain. Ngunit dahil sa direksyon ng hangin at sa lakas nito ay matagumpay pa rin na nakapasok ang barko ng Baltrin na pinamumunuan ni Glalat. Ang isa pang problema nila Constantinos ay wala silang barkong pandigma na inihanda para harapin ang barko na nakapasok. Nagulat sila nang biglang dumating ang bangka na sinasakyan nila Mammoth at binunggo nito ang barko nila Glalat. Katapos ay tinawag ni Mammoth si Iskender na may dalang mga pako at inihulog sa mga kalaban. Mabilis nilang nakontrol ang barko ngunit hindi nila makita si Glalat. Habang naghahanap sila Kiros ay nagpakita ito kay Mammoth. Naglaban silang dalawa at alam ni Glalat na hindi nakakalaban ng maayos si Mammoth para protektahan ang babae nitong kasama. Dahil sa sipol ng babae ay kaagad siyang pinuntahan nila Kiros at naabutan nilang naglalaban pa sila Mammoth at Glalat. Pinutol ni Kiros ang tali sa angkla para ibaba ito dahilan para mawala ng balanse ang barko at si Glalat at dito na siya nadakip. Habang nakatipon sa iisang lugar ng barko sila Glalat kasama ang mga kasamahan nito ay biglang sumugod ang mga kasamahan niya sa hudyat niya kaya nagpatuloy ang labanan dito. Habang nilalabanan ni Mammoth si Glalat ay nararamdaman niya na parang may hindi tama sa mga nangyayari. Nagulat na lang sila nang makita ang nasusunog na mga gusali sa syudad. Kaagad na tumakas si Glalat at matagumpay ang ginawang plano ni Luis sa talampas na pinamunuan ni Lele Derek. Dito lang napagtanto nila Constantinos na panggulo lang pala ang ginawa ng imperyo sa karagatan para hindi nila mapansin ang atake mula sa likod. Hindi pa rin sumusuko si Constantinos ngunit ang mga kasamahan niya ay nawalan na ng pag-asa. Nang gagamitin na ni Constantinos ang voice pipes ay nakarinig siya ng tubig dito. Kagagawan pala ito ni Apollodorus para tumigil na si Constantinos at sumuko na lang sila. Nagsagawa si Apollodorus ng botohan sa sasang ayon sa pagsuko nila at nakuha niya ang lahat ng boto ng mga opisyal.
Itinaas na nila ang puting bandila senyales ng kanilang pagsuko at ipinaalam ito sa lahat ng mga mandirigma. Kaagad na bumalik sila Kiros sa kanilang barko at nilunasan dito ang natamong sugat ni Mammoth. Ngunit ayon sa babae ay kailangan umanong madala si Mammoth sa doktor. Ipinaalam ni Kiros sa kanyang mga kasama na ilalabas niya muna ng syudad si Mammoth. Nangako siya na babalik kaagad ngunit ayon sa kanyang mga kasama ay hindi niya na umano kailangan pang mag-alala sa syudad at sila na ang bahala dito para sa kanya dahil alam umano nilang may mga dapat pa siyang gawin. Hinarap naman ni Constantino si Lele Derek dahil hindi pa nito tanggap ang kanilang pagkatalo. Ngunit pinatay lang siya nito na nakita din nila Apollodorus at ibang opisyal ng Phoenicia. Matagumpay na nakalabas ng syudad sila Mammoth at Kiros at ilang oras makalipas ay nakasalubong nila ang mga barko ng Venedict na pinamumunuan ni Brega. Nang makaharap na nila Mammoth si Brega ay tinanong niya kaagad ito kung bakit hindi nila sinunod ang kasunduan. Ayon naman kay Brega ay hindi sila sumuway sa kasunduan at naghanda sila kaagad matapos silang sabihan na tumungo ng Phoenicia. Dahil sa sugat ni Mammoth ay nawalan ito ng malay kaya dinala ito ni Abiriga sa silid niya para dito ito asikasuhin ng kanilang doktor. Nang magising si Mammoth ay binasa niya ang isang libro dito na naglalaman ng kasaysayan ng Venedict. Narinig naman ni Kiros mula sa pag-uusap nila Brega at Abiriga ang pagkamatay ni Constantinos. Ipinaalam niya ito kay Mammoth at dito ay natanong ni Mammoth kay Kiros kung kilala nito ang Doge ng Venedict na si Lucio. Alam ni Kiros na nakita niya na ito nung bata pa siya pero hindi niya matandaan ang mukha nito. Dagdag pa niya na tinatawag ang Doge na ito na Fox of the Centro. Habang ipinagpapatuloy ni Mammoth ang pagbabasa ng libro ay nalaman niyang galing sa Phoenicia ang material na ginagamit sa ibang produkto na gawa sa Venedict. Matapos mabasa ang libro ay marami ang kanyang nalaman sa kasaysayan ng alyansa ng Venedict at Phoenicia. 9 na araw na ng kanilang paglalayag mula Phoenicia ay narating na nila ang bansa ng Venedict. Nakiusap si Mammoth kay Brega na tulungan umano siya na makaharap ang Doge ng Venedict pagkadaong nila. Bago ang pagdating nila Mammoth ay ipinaalam na kay Lucio ang mga nangyari sa Phoenicia at ang tungkol kay Mammoth at Kiros. Dahil sa ginawa ni Mammoth sa Hizar ay natatandaan din siya ni Lucio. Pagkaalis nila Mammoth ay dumating naman si Lucio at tinanong si Brega sa opinyon nito kay Mammoth. Bagamat may mga pagkukulang pa kay Mammoth ay malaki pa din ang tiwala ni Lucio sa kakayahan nito. 13 araw matapos ang pagkatalo ng Phoenicia ay ipinatawag sa Tortes ang 4 na sultan ng 4 na nasyon na kaalyansa ng Tortes para pagbotohan ang federalisasyon dahil sa nalalapit na pakikidigma sa Baltrin. Ang mga sultan na ito ay sila Balaban na sultan ng Musrek, si Selim ng Kelok, si Uzan ng Bakhak at si Fatma ng Bolta. Nagulat sila sa resulta ng boto na pagtanggi ng 4 na sultan sa hiling ng Tortes. Habang pinagmamasdan nila Zaganos at Suleiman ang pag-alis ng mga sultan ay nilapitan sila ng isang pasha na si Sarucha. Ayon kay Sarucha ay ito umano ang pagpapahiwatig ng mga sultan sa hindi pantay na trato sa kanila. Binalaan din niya si Zaganos na hindi gumawa ng anumang aksyon sa mga sultan at baka magdulot lang umano ito ng malaking problema. Pinuntahan nila Mammoth ang Musrek na pinamumunuan ni Balaban. Dumiretso sila sa water shrine para puntahan ang kulak na nakatalaga dito. Nalaman kaagad ni Abiriga ang bilang ng mga tao sa loob at ang mga armas na gamit ng mga ito. Pagkapasok nila sa loob ay nakaharap nila ang kulak na si Bayezid at nakababatang kapatid ni Balaban. Kasama niya ang kanyang pamangkin na si Aisha at anak ni Fatma na sultan ng Bolta. Dito lang nila nalaman na tumanggi ang 4 na sultan sa hiling ng Tortes na federalisasyon. Gusto ni Mammoth na makausap ng personal si Balaban tungkol sa bagay na ito. Dito ay nagulat sila nang makita ang kilalang Yenisheri ni Balaban na binubuo ng mga elite na mandirigma. Nalaman naman ni Bayezid na aabot na ito ng 10,000 at sinabihan ang mga tauhan niya na maghanda dahil alam niyang didiretso sa kanila si Balaban matapos harapin si Mammoth. Nagkita na si Mammoth at Balaban at napag-usapan nila ang tungkol sa federalisasyon. Tinanong ni Mammoth ang rason ni Balaban sa pagtanggi dito. Ayon kay Balaban ay dapat umano maganda ang pakikiusap ng Tortes sa kanila at hindi parang inuutusan lang sila nito. Napag-usapan din nila ang pagkakademote ni Mammoth bilang pasha at inalok ni Balaban si Mammoth na sumali sa kanyang Yenisheri. Sayang lang umano ang talento ni Mammoth kung hindi magagamit. Ngunit para kay Mammoth ay tama lang ang ginawa sa kanya at gagawin niya ang lahat para makabalik bilang pasha at makatulong balang araw sa Tortes. Nagagalit naman si Balaban kay Bayezid sa pagsuway nito sa kanya at pinuntahan na nila ang water shrine kung saan ito nagkukulong. Gusto ni Balaban na isuko ni Bayezid si Aisha na itinuturing nilang traidor. Ito ay dahil nagsagawa si Aisha ng kudeta sa Bolta dahil hindi umano ito naging kontento sa desisyon ng mga sultan. Dahil nagmatigas sila Bayezid ay pinasunog ni Balaban ang water shrine.
Habang sila Bayezid ay naghahanda na sa loob para tumakas. Inanyayahan naman ni Balaban sila Mamut sa palasyo at dahil pinapalibutan na sila ng mga Yenisheri ay wala na silang magawa kundi sumunod na lang. Nakarating din kagad kay Suleiman at sa Tortes ang ginawa ni Bayezid sa Musrek. Nagpulong ang mga pasha at gusto ni Zaganos na kunin ang pagkakataon na ito ngunit tinutulan ito ni Sarucha. Gusto naman ni Sarucha na ibigay na ang gusto ng mga sultan at gawing pantay-pantay ang 5 bansa. Ngunit ayaw itong mangyari ni Zaganos at sigurado na babagsak umano ang Tortes pag mangyari ito. Nagsagawa ng botohan ang mga pasha at nasunod dito ang gusto ni Zaganos. Inutusan ni Zaganos si Suleiman para iparating ang misyon kay Mamut na napili ni Zaganos para isagawa ang importanteng misyon na ito. Habang inihahatid ng mga Yenisheri sila Mamut sa silid nila ay inatake nila ang mga ito at kinuha ang mga suot nito para magpanggap na Yenisheri at makapaglibot-libot ng malaya sa palasyo. Dumating dito si Eleanor at binalaan si Balaban sa pag-imbita nito kay Mamut sa palasyo nito. Ayon kay Balaban ay mas mabuti na ito kaysa malaya na makapaglibot-libot sila Mamut sa kanilang lugar. Sa isip-isip ni Eleanor ay hindi naiintindihan ni Balaban kung gaano kadelikado si Mamut. Natawa na lang si Eleanor nang makita nila ang mga nakagapos na mga Yenisheri. Kagad na ipinatawag ni Balaban ang lahat ng mga Yenisheri para mahanap sila Mamut. Mabilis na namukaan si Kiros at nang makita ni Balaban si Mamut ay pinaandar ng malakas ni Kiros ang fountain dahilan para mamatay ang mga lampara. Dito na sila umatake at kaagad na napabagsak ang mga Yenisheri kasama si Balaban. Umalis sila kaagad sa lugar ngunit inaabangan pala sila nila Eleanor at mga Rodorm. Hindi na nagulat si Mamut na nasa Musrek ang Rodorm dahil alam niyang ito ang dahilan bakit tumanggi ang mga sultan sa federalisasyon. Pagka-atake ni Eleanor ay mabilis itong naiwasan ni Mamut at nasangga naman ito ni Abiriga bago pa tumama kay Kiros. Nilabanang mag-isa ni Mamut ang mga Rodorm at mabilis niyang natalo ang dalawa at nagawa din niyang maputol ang isang kamay ni Eleanor. Hindi makapaniwala si Eleanor sa mga nangyayari at nagmamakaawa kay Mamut na huwag siyang patayin. Nang paparating na ang mga Yenisheri ay nagawa ni Eleanor na makatakas kay Mamut. Umalis din kagad sila Mamut para makapagtago at dito na sila nakita nila Suleiman na kasama sila Bayezid. Dinala sila sa pinagtataguan nila Bayezid at dito na sinabi ni Suleiman kay Mamut ang misyon nito na suportahan ang anti-sultan faction sa 4 na bansa at manguna sa himagsikan. Nakita kagad ni Kiros ang mangyayari kay Mamut sakaling pumalpak ang misyon na ito. Tumayo si Mamut at tinanong si Bayezid kung hindi ito tutol. Suportado naman ito ni Bayezid dahil ito lang ang paraan para mapag-isa muli ang Tortes at ang 4 na nasyon. Dahil dito ay buong pusong tinanggap ni Mamut ang misyon na ito. Ayon kay Mamut na makukumpleto lang ang misyon na ito kung mapalitan na ang mga sultan ng pro-Tortes. Gusto niyang sila Bayezid at Aishe ang humawak sa Musrek at Bolta. Una nilang pinuntahan ang Bakhak ngunit nang malapit na sila dito ay nakita nila ang kanilang mga mukha na nakadisplay sa labas ng pader kaya kaagad silang nagtago. Ipinakita ni Suleiman sa kanila ang ginagawa dito na daan na kung matapos ay magkokonekta ito sa imperyo. Dahil sa magiging presyo ng mga hiyas na 10 beses ang itataas kaya napauo ng imperyo ang sultan ng Bakhak. Nakakarating naman kaagad kay Zaganos lahat ng mga impormasyon na nakukuha nila Mamut. Ayon kay Mamut ay kailangan mahati sila sa 2 grupo na pupunta sa Kelok at Bakhak. Sinabi ni Aishe na sasama siya sa grupo na pupunta sa Kelok dahil kaibigan niya umano ang sultan dito at fiancé niya ang anak ng sultan. Dahil dito ay si Bayezid at Suleiman ang itinalaga ni Mamut sa Bakhak para maghanap ng pro-Tortes na pwede nilang gawing bagong sultan dito at sasamahan nila Mamut si Aishe sa Kelok. Kagad nakaharap nila Aishe ang anak ng sultan na si Orhan at nakiusap si Aishe kay Orhan na iharap sila sa ama nito. Nababahala naman si Orhan dahil baka ipadakip lang sila ng kanyang ama ngunit kampante si Aishe na hindi ito gagawin ng sultan sa kanya. Plano din dito ni Mamut na madiskubre ang nasa likod ng palaging pagsusuot ng sultan ng maskara. Nang makaharap na nila ang sultan na si Selim ay sinabihan ito ni Aishe na sunod-sanuran lang umano ito kay Balaban at hindi tulad kay Mamut na matapang na nakikipaglaban kay Balaban. Biglang pinapasok ni Selim ang kanyang mga kawal at pinalibutan sila Mamut. Pinakulong sila ni Selim sa 9th floor ng tore at isusuko umano sila sa Musrek. Mga Rodorm pala ang nasa paligid ni Selim at nang mahiwalay na ang mga ito kay Selim ay pinuntahan ni Selim ang kulungan nila Mamut gamit ang sekretong daan papunta dito. Dito na tinanggal ni Selim ang kanyang maskara at ayon sa kanya ay ginagamit niya ang maskara para mas kapanipaniwala ang kanyang pagpapanggap. Naniniwala siya na isang pagkakamali ang pagsuway sa Tortes at wala din magandang maidudulot ang pagsanib sa imperyo.
Nangako ito na tutulungan si Mammoth at dito na sinabi ni Aishay na isagawa na sa Kalok ang kasal nila ni Orhan. Ito ay para maimbitahan ang ibang sultan at dito na nila isasagawa ang kudeta. Kung hindi man sumipot ang mga sultan ay pwede itong gawing oportunidad ni Selim na ipase kay Orhan ang pagiging sultan at bubuwagin ang pakikipag-alyansa sa ibang sultan. Kaagad na naghanda ang Kalok para sa kasal at ipinaalam ito sa mga sultan. Habang sa Bakak naman ay nadakip dito sila Suleiman at Bayezid. Ito ay sa pamumuno ng isang anak ng sultan na si Ismail. Dahil sa galing ni Ismail bilang pangangalakal ay isa ito sa paboritong anak ng sultan. Kinausap ni Ismail sila Suleiman at bukas ito na makipag-alyansa kina Suleiman. Katulad ni Selim ay naniniwala din si Ismail na mas makakabuti sa Bakak na makipag-alyansa sa Tortes. Napag-usapan nila ang bilang ng kanilang mga mandirigma at sinabi ni Suleiman ang siguradong bilang nito. Ngunit ayon kay Ismail ay hindi ito sapat para talunin ang 23,500 na mandirigma ng tatlong sultan dahil ang kabuuan na bilang lang ng kanilang hukbo ay aabot lang ng 5,600. Dito na inimbitahan ni Bayezid si Ismail sa kanilang tent para ipakita ang sandata na kayang talunin sila Balaban. Sumama naman si Ismail at nang makita niya ang sinasabi ni Bayezid at subukan ito ni Bayezid ay namangha siya dito at kaagad na sila nagkasundo. Nagpulong naman ang mga pasya sa plano nila Mammoth sa pag-assassinate sa mga sultan sa araw ng kasal. Nagpresente si Sarucha na siya na lang umano ang ipadala sa kasal dahil may magandang relasyon ang kanilang pamilya sa mga sultan at inaprubahan naman ito ni Berek. Alam ni Zaganos na wala nang pakialam si Berek kung hindi man makabalik pa ng buhay sila Sarucha. Pinuntahan ni Sarucha si Balaban para sabihin dito na iniisip umano ng mga pasya na may lihim na alyansa ang mga sultan at imperyo pero hindi umano siya naniniwala dito. Dahil nalaman ni Balaban ang gagawin ng Tortes kaya nagpadala siya ng mga mensahero sa Bolta at Bakak at tatapatan umano nila ang pinaplano ng Tortes kasama ang buong hukbo ng tatlong nasyon. Nalaman kaagad ng Tortes ang ginawang pagpunta ni Sarucha sa Musrek. Dito na sinabi ni Zaganos ang plano niya na lusubin ang tatlong nasyon para sakupin ito dahil siguradong wala nang maiiwan dito ng mga mandirigma. Nabigla ang ibang pasya dahil akala nila na ang plano ay i-assassinate ang mga sultan. Inaprubahan naman kaagad ni Berek ang plano ni Zaganos at si Zaganos din ang mamumuno dito. Nagsimula nang lumakad ang hukbo ng tatlong sultan papunta ng Kalok at ipinaalala naman muli ni Mammoth sa lahat ang kanilang napagplanuhan. Sumapit na ang araw ng kasal nang biglang dumating si Suleiman para ibigay ang sulat ni Zaganos. Dito lang nalaman ni Mammoth na hindi lang mga sultan ang dadating kundi ang buong hukbo nito at gusto din ni Zaganos na sila Mammoth ang humarap dito. Kaagad na inutusan ni Mammoth si Kiros na papasukin ang mga mamamayan na nasa labas. Bigla niyang naalala ang kalagayan ni Selim kaya pinapuntahan niya ito kina Suleiman at Abiriga. Pinuntahan naman ni Selim sila Aishay para isuko si Aishay kay Balaban dahil nalaman umano ni Balaban ang plano nila Mammoth. Natalo ng mga kawal ni Selim si Aishay at dito na ginawang hostage ni Orhan si Selim. Habang hinahanap ng mga Rodorm si Selim ay inatake naman sila nila Suleiman. Nang mapalabas na ni Orhan ang mga kawal ni Suleiman ay nakiusap uli siya kay Selim na pag-isipan ulit ang desisyon nito. Ngunit nababahala si Selim dahil hindi umano nila kakayanin ang hukbo ng tatlong sultan at para mailigtas ang Kalok ay kailangan niyang isuko si Aishay at sila Mammoth. Bigla niyang inatake si Orhan at aatakihin na din sana niya si Aishay ngunit nasaksak naman siya ni Orhan. Pagkadating nila Suleiman ay wala ng buhay si Selim. Nakiusap si Mammoth sa general ng Kalok na ipagamit sa kanya ang buong hukbo ng Kalok. Ngunit ayon sa general ay hindi ito ang narinig niya kay Selim na plano kaya kaagad na pinalibutan si Mammoth ng mga espada. Biglang dumating dito sila Orhan at ipinaalam sa kanila na patay na si Selim at siya na ang bagong sultan ng Kalok. Inutusan niya ang general at kanyang mga mandirigma na makipagtulungan kay Mammoth. Ilang araw bago ang pagpupulong sa Ortes kasama ang mga sultan ay binisita pala ni Luis si Balaban sa Musrek. Ipinakita nito kay Balaban ang ginawa niyang mapa na ayon kay Luis ay ito umano ang magiging mapa sa hinaharap kung makipagtulungan si Balaban sa imperyo. Dahil nagustuhan ni Balaban ang kalagayan ng Musrek sa mapa ay napapayag siya nitong sumapi sa imperyo. Nang malaman ito ni Bayezid ay hindi niya nagustuhan ang nakita niya sa mukha ni Balaban. Ito ang dahilan kaya pinuntahan ni Bayezid si Zaganos at nagpresente na maging kulak ni Zaganos para pigilan ang pinaplano ni Balaban at ng imperyo. Inatasan ni Orhan na si Mammoth ang mamumuno sa kanilang hukbo. Base sa sulat mula sa Tortes ay sinabi ni Mammoth ang kanyang plano at may pinapakumpirma din siya kay Suleiman. Bago pa lumakad sila Balaban papunta ng Kalok ay pinatay niya na pala sa Musrek si Sarucha. Nag-umpisa ng pamwesto sila Mammoth sa labas ng Kalok para harapin ang hukbo nila Balaban.
Ipinaalam ni Balaban sa ibang sultan na ang hukbo lang nito ang aatake dahil sapat na umano ito para talunin ang hukbo nila Mamut. Nagsimula ng maghiwa-hiwalay ang hukbo nila Mamut at nabasa naman kaagad ni Balaban ang ginawang formation nila Mamut at alam niya umano kung paano matatalo ang formation na ito. Nagsimula ng umatake ang magkabilang hukbo at napansin dito ni Balaban ang mga sanga ng puno na may dahon na daladala ng nasa unahan na hukbo ni Mamut. Napahinto nito ang mga kabayo ng mga Yenisheri at umatake naman ang mga nasa likod na hukbo nito. Kumudyat si Mamut ng pag-atres at ginamit ulit ang mga sanga ng puno para naman sa pagpapakalat ng buhangin at mawala sila Mamut sa paningin nila Balaban. Ito din ang naging hudyat ni Mamut sa hukbo ng general para umatras. Hinabol sila ng mga Yenisheri ngunit hindi nila alam na may nakaabang pala sa kanila dahilan para mapilitan silang umatras. Nagbigay na din ng hudyat si Orhan sa hinahawakan nitong hukbo para ibahin ang formation nila. Sumugod pa rin ang mga Yenisheri at nagulat na lang sila na nasa likod na nila ang isang hukbo ng kelok. Nang magpakita si Mamut sa mga Yenisheri na kalaban ng general ay nagsitakbuhan ito sa takot. Ngunit sinalubong ang isa sa kanila ni Balaban at kaagad na pinatay. Nagulat na lang si Balaban nang makita ang karamihan sa kanyang mga Yenisheri na nakahandusay na. Sinabihan siya ni Mamut na paatrasin na ang kanyang hukbo dahil kung hindi ay sisiguraduhin umano ni Mamut na mauubos sila. Nagalit dito si Balaban at pinagsabihan ng kanyang mga Yenisheri dahilan para mapilitan ang mga ito na umatake. Pinasunod nila Mamut sila Balaban sa lambak at nakaabang na pala dito ang hukbo nila Bayezid para tambangan sila Balaban. Gamit ang mga malalaking bato ay nakulong nila ang buong hukbo nila Balaban. Dito na sila pinaulanan ng bala ng pana na ikinasawi ng karamihan sa mga Yenisheri. Kaagad na nagbigay ng utos si Balaban para isagawa ang turtle formation at unti-unti silang naglakad. Ginamit nila Bayezid ang Sharkey na tumagos sa mga kalasag nila Balaban dahilan para matamaan ang ibang Yenisheri. Nagulat si Balaban nang makita ang bala ng Sharkey at kaagad niyang naalala si Bayezid. Habang pinagbabaril ang mga Yenisheri ay mabilis na tumakbo si Balaban para tumakas. Ngunit natamaan pa rin siya at muli siyang binaril ni Bayezid. Hindi pa rin siya namatay at sinugod niya si Bayezid gamit ang kutsilyo. Tinanong niya si Bayezid bakit siya nito pinagtraidoran at sinagot ito ni Bayezid na hindi umano siya karapat dapat na maging sultan. Dagdag pa ni Bayezid na madali umanong nagpauto si Balaban sa imperyo kahit na alam nito ang hindi magandang maidudulot nito. Binitawan ni Balaban ang hawak niyang kutsilyo at dito na rin siya binawian ng buhay. Sa lungkot ni Bayezid ay napaiyak na lang ito at mahigpit na niyakap ang kanyang kuya. Habang pinapaatake ni Uzan ang kanyang hukbo ay dumating dito si Mamut dala-dala ang ulo ni Balaban. Sa takot ni Uzan ay kaagad niyang pinaatres ang kanyang hukbo. Nagpasya siya na bumalik na lang ng bakhak dahil para sa kanya ay wala nang saysay kung makikipaglaban pa sila. Nalaman din ito ni Fatma kaya nagpasya na din sila na bumalik ng bolta. Pagkadating ng lambak nila bakhak ay tinambangan naman sila dito nila Ismael. Habang nagtatago si Uzan ay nagpakita dito si Ismael na kunwaring tutulungan ang kanyang ama. Hindi alam ni Uzan na dito na pala siya papatayin ni Ismael. Nang makita ng mga kawal ni Fatma sila Mamut na nakasunod sa kanila ay kaagad silang nagsitakbuhan dahilan para maiwan sila Fatma. Dinala nila Mamut sila Fatma at Kamal sa kalok habang pinag-uusapan ang ipapataw na parusa kay Fatma. Nagtataka naman si Kiros bakit daladala ni Fatma sa digmaan ang anak nitong si Kamal. Ayon kay Aisha na hindi umano pwedeng iwan si Kamal sa Bolta dahil para na ding battlefield ang palasyo sa Bolta. Ito ay dahil hindi sang-ayon ang mga kamag-anak ng kanilang ama na ang kanyang ina ang namuno sa Bolta matapos mamatay ang kanyang ama dahilan para sinubukan ng mga ito na patayin silang tatlo. Dito na tumulong ang tiyo niyang si Balaban at simula noon ay naging sunod sonora na lang ang kanyang ina kay Balaban. Para kay Orhan ay biktima lang umano si Fatma at hindi dapat maparusahan ngunit para kay Aisha ay dapat maparusahan ang lahat na nagtraidor sa Tortes. Ipinaalam ni Mamut kay Fatma ang naging desisyon nila na patawan siya ng parusang kamatayan at sa pamamagitan ito ng lason. Dahil hindi pwedeng parusahan si Kamal ay ito ang magmamana ng trono sa Bolta at sinisigurado ni Mamut na lilipulin nila ang mga gustong pumatay kay Kamal. Dagdag pa ni Mamut na habang wala pa sa wastong edad si Kamal para magmana ng trono ay si Aisha muna ang hahawak sa trono na kaagad ding tinanggap ni Aisha. Pagkabigay ni Mamut ng alak na may lason ay kaagad din itong ininom ni Fatma. Nagulat si Fatma na buhay pa rin siya at sariling desisyon pala ito ni Mamut na hindi ituloy ang parusa kay Fatma. Ayon sa kanya na hindi umano kagaya ni Kamal sila Ismael, Orhan at Bayezid na pinili na paslangin ang mga mahal nito sa buhay. Magdudulot lang umano ito kay Kamal ng poot at galit sa kanilang lahat at kung mangyari ito ay wala ding saysay ang pinaglaban nila ngayon para mapag-isa ang apat na nasyon at Tortes.
Nababahala naman si Suleiman na baka hindi sumang-ayon ang Devan sa desisyon niya. Ayon naman kay Mamut na sinunod niya umano ang utos ng Devan na patalsikin ang mga dating sultan at sa naging desisyon niyang ito ay hindi niya hahayaan na makialam ang Devan dito. Matapos ang matagumpay na misyon ni Mamut sa 4 na nasyon ay nakarating din kaagad ito sa mga Pasha at sa Tortes. Dito na magsisimula ang bagong rehimen ng Tortes kasama ang 4 na nasyon. Dahil sa tagumpay na ito sa pamumuno ni Mamut ay tinanong siya ulit ni Berek kung gusto pa umano niyang bumalik bilang Pasha. Alam ni Mamut na kasabay ng tanong na ito ay gusto din malaman ng Devan kung hanggang saan ang kanyang katapatan. Dahil sa marami pang dapat gawin si Mamut at makakatulong dito ang pagiging Pasha ay sinabi niya na gusto niyang bumalik bilang Pasha. Sa basbas ni Berek ay napromote siya uli bilang Pasha ng Tortes. Kinagabihan ay isinauli ni Mamut ang Pyramus charm kay Zaganos. Ngunit hindi ito tinanggap ni Zaganos dahil makakatulong pa umano ito kay Mamut. Pagkalabas ni Mamut ay nasa labas naman sila Kiros at Abiriga na naghihintay sa kanya. At dito na nagtatapos ang ating kwento at sana'y nagustuhan mo ito. Salamat na din sa panunood.